Greece at saka New Zealand. So, ito yung nagpapatunay sa sinabi ko dahil swerte tayo na si Coach Charles True ng College of St. Benilde, head coach ng St. Benilde, yung nagsabi no nung isa sa pinaka-importanting basketball concept na nagpapanalo sa isang basketball game para sa isang team. Binanggit doon ni Coach Charles na mataas ang bench points ng Greece over New Zealand. Kaya sila come from behind yon. Kaya sila nakahabol at nanalo. Actually, lamang yung New Zealand. So, yun yung sinasabi. Diba? Bench points. So, ano ibig sabihin pag bench points? Ibig sabihin, lahat ng ipinasok ng coach nila, nagko-contribute offensively kasi points eh. So, ibig sabihin, offense. So, ibig sabihin, wala si Giannis nun. Greece. Pag sinabi mong Greece nowadays, Giannis Antetokounmpo. Si Thanasis Antetokounmpo. Thanasis and Giannis are just plug-ins. So, bakit nananalo yung Greece na wala si Giannis dahil mataas yung bench points? Ibig sabihin, hindi yung first 5 yun bench points. Yung mga substitute na player, hindi yung first 5 nila. So pag mataas ang bench points mo, ibig sabihin kahit sino ipasok may gagawin, may mako-contribute, may maiambag kasi nga familiar. Ibig sabihin matagal na silang magkakasama. Kahit na ilagay mo sila sa bench, ilagay mo sila as starting 5, wala silang problema. Kasi matagal na silang magkakasama. Yung sistema, kabisado na nila, alam na nila paano silang maglalaro. Ang i-adjust na lang nila is yung kalaban. Kung paano maglalaro yung kalaban. Yung depensa nila. Pero yung offense nila, yun na yun. Alam na nila paano sila maglalaro offensively. Usually naman sa basketball, ang pinaka-big adjustment dyan is paano mo i-stop yung kabilang team, yung kalaban. Offense mo is just a constant dahil assuming na matagal na kayong magkakasama, yun yung sinasabi. Yung walk up, kasi walk up ang apelido, I assume na naturalize yun. So yun, wala si Giannis. Tapos si Thanasis Antetokounmpo, parang nung run na yun, nung lumalamang na yung Greece is hindi ata naglalaro. Nakapahinga si Thanasis. So bakit? Yun yung sinasabi, di ba? Prep time. Kasi pag sinabi mong prep time, matagal lang magkakasama yun. Kumbaga, kung may dadagdag man silang player, iilan lang yun. Hindi ka pwedeng magpasok ng player na halos walang alam sa laro ng mga kakampi niya. Wala nga siyang idea paano maglalaro. So, hindi mo ipapasok mo lang yun dahil NBA player. Sobrang pressure naman ata binibigay mo doon sa NBA player na yun. At hindi ganun. Kaya nga naglagay ng NBA player para pagandahin yung takbo ng opensa mo. Hindi para siya ang magdala ng opensa mo. Mahirap yun. Kasi pag siya pinagdala mo ng opensa mo, pag siya pinagdala mo ng opensa mo, kuyog yun. Kagaya nun, yung mga umiscore sa Greece, NBA player lang, sa tingin ko, nung napanood ko yung highlights, hindi naman ata NBA player yun eh. Sa Eurobasket ata naglalaro yung karamihan ng mga yun eh. Eurobasket ata naglalaro yung karamihan. Ibig sabihin si Thanasis lang ata naglalaro sa NBA dun eh. Sa ngayon na yung lineup ng Greece ngayon, yung kapatid lang ata ni Giannis yung NBA player. Wala na silang NBA player. At si Thanasis is hindi masyadong ginagamit sa NBA unlike Giannis. So, ibig sabihin, pag prep time yan, pag sinabi kasi prep time, matagal na kayong magkakasama. Nandun na kayo, nagpa-practice na kayo. Kung may idadagdag man, kasi hindi mo naman maiwasan eh. Yun lang ang totoo, may idadagdag ka talaga sa team.
para ma-enhance yung laro, ma-enhance yung team, kasama na doon para yung NBA player is dinagdag mo para yung fan, para dumugin yung venue, maraming manood. Kasi pag NBA player yan, maraming fans yan, maraming following. So, ibig sabihin, para mas maraming audience, mas maraming tao manood. Yun, alam ko naman, tinitingnan ng SBP ron, kaya kinuha si Clarkson, dahil sikat siya. Dahil marami siyang fans na Pilipino, marami siyang fans from the States na pwedeng pumunta rito at manood. Pera. Additional money in terms of business. Okay, fine. Pero yung laro, yun ang pinaka-importante eh. Isa yun sa pinaka-importante. Manalo kayo sa laro. At lahat ng team, lahat ng kasali ngayon sa FIBA World Cup 2023, yan ang gusto, manalo, mag-champion. Sila yung sasabihin mong FIBA World Cup 2023 champion. Sila yung mag-uuwi ng Naismith Trophy. Oh. So, yun lang po.